Sa dating tagpuan, Joy ha. Sa likod tayo. Sa gilid ng bahay. Sige ho, Mang Lito. Pero papatulugin ko muna yung mga bata. Maligo ka na rin para fresh. Biro pa niya. Kayo talaga. Matanda na nga lang kayo, pilyo pa rin. Sa'yo lang naman iha eh. Alam mo na, ang sexy mo kasi eh. Magandang araw po sa lahat ng listeners ng channel na ito. Welcome to Miss K Secret Confession. Ngayong araw ay mapapakinggan natin ang kwento ng buhay na ipinadala sa atin ni Miss Joy. Isang ina, isang asawa, at isang babaeng nahulog sa maling tao at sa isang bawal na relasyon. Good day, Miss K. Ako ho si Joy. Hindi ko po tunay na pangalan. 27 years old. May 2 anak na 5 taong gulang at 3 taong gulang. Ang asawa ko naman ay si Arman. Isang construction worker siya, pero out of town lagi ang trabaho. 2 linggo sa Cavite, 1 buwan sa Tarlac. Minsan, halos 2 buwan bago makauwi. Simpleng bahay lang ang inuupahan namin dito sa Barangay San Pedro. Medyo luma na ang unit, pero mura naman ang upa. Kaya kahit medyo siksikan, tinitiis lang namin. Sa totoo lang, Miss K, napakahirap ng buhay naming mag-anak. Hindi sapat ang sinasahod ng mister ko. Wala rin naman akong regular na trabaho. Wala kasing mapag-iwanan sa mga bata. Paminsan-minsan ay nag-home service ako, pero hindi pa rin sapat. Kaya madalas, gipit. Laging kulang, laging may atraso sa tindahan. Hindi ako graduate ng high school. Pareho kaming mag-asawa. Kaya naman kahit ano na lang din na pwede kong pagkakitaan ay pinapatos ko. Pero nagbago ho ang lahat nung dumating ang matandang si Mang Lito. Siya ang bago naming kapitbahay. Siya ang bagong umupa sa kabilang unit. Mabait ang matanda, maasikaso at concern sa amin. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko pinagsisisihan na naibigay ko ang sarili ko sa kanya. Siguro dahil ginusto ko din, Miss K, na kahit kulubot na siya ay nasikmura ko pa ring halikan ang labi niya, yakapin ang katawan niya. Ang kwento po naming 2, Miss K, ang siyang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Sana'y magustuhan niyo. Isang hapon noon, habang pinapatulog ko ang anak kong bunso sa duyan sa labas ng bahay, dumating ang bagong lipat sa katabing unit. Isang matanda. Tansya ko'y mga 55 na ang edad. Medyo sunog sa araw ang balat. Malalaki ang braso at halatang batak sa trabaho. May dalang isang bag at toolbox lang. Magandang hapon, iha. Bati niya habang bitbit ang gamit niya. Ako nga pala si Lito, bagong lipat dito. Ako yung nagrerenta sa kabilang unit. Ngumiti ako kahit medyo nahihiya. Ako ho si Joy, dito lang po kami sa kabila nakatira. Sagot ko. Ngumiti si Mang Lito. Tumango at tiningnan saglit sa duyan ang anak ko. Ang cute ni bunso ilang taon na yan? 3 na po, Mang Lito. Ganun ba? Bata pa pala. O paano, pasok muna ako. Simula nung araw na yon, naging palakaibigan si Mang Lito. Tuwing umaga, pag lumalabas ako para magwalis, nasa labas na rin siya at nagkakape. Mahilig makipagkwentuhan ang matanda na siyang ayos naman sa akin dahil hindi na ako naiinip masyado sa bahay. Minsan, humihiram siya ng ilang gamit, katulad ng tabo, walis,
kaldero. Minsan siya na ang nagtatapon ng mga basura naming mag-iina at nag-aasikaso sa ibang panlalaking gawain. Ang hirap ng walang katuwang sabi niya nung minsang inabutan niya akong buhat-buhat ang isang timba ng tubig mula sa poso. Sanay na po, sagot ko, pero halatang kita niya sa mukha ko na hindi. Tulungan na kita. Mahirap pala dito wala palang tubig. Oho, meron naman po sa gripo kaya lang napakahina naman. Sagot ko. Nasan palang asawa mo? Nasa ibang lugar ho, Mang Lito. Nagtatrabaho. Ilang taon ka na ba, iha? Mukhang bata ka pa. 27 ho. Ang mister ko 29. Sagot ko. Naging malalim pa ang usapan namin ng matanda. Hanggang sa nakapagpalagay na rin kami ng loob at mas nakilala pa namin ang isa't isa. Matandang binata pala si Mang Lito. Siya ang nagpaaral sa mga pamangkin niya at ngayon ay nag-iisa na lamang siya. Kinabukasan, may dumating na delivery ng mga construction materials sa harap ng bahay. Yun pala, may project siya sa malapit lang. Minsan, gabi na siya kung umuwi. Pero tuwing Sabado at Linggo, nasa bahay lamang siya. Doon siya nagkukumpuni ng gamit, nagluluto o minsan nagkakape sa labas habang umiihip ang hangin. Doon na nagsimula ang mas madalas naming pag-uusap. Joy, may ulam ka na ba? Tanong niya isang gabi habang nasa labas ako at pinapatulog ulit ang mga anak ko. Wala pa po Inihintay ko lang po sana yung padala ni Arman, pero wala pa rin kasi siyang text. Naku, ganun ba? Tara na't may tinola ako dito, mainit pa. Kumuha ka na. Damihan mo pa nga at sayang kung masisira lang din naman. Hindi ako nakasagot kaagad. Nakakahiya pero gutom na rin talaga ako, pati na ang mga bata. Kung okay lang po, mahina akong sabi. Okay na okay, Joy. O siya, kumuha ka na. Isama mo na rin ang mga bata at baka nagugutom na sila. May kanin na rin dyan akong naluto. Sa unang pagkakataon, Miss Kay, hindi ito biro. Nakakain kami ng masarap na hapunan. Nang hindi ako nababahala o nag-aalangan kung saan ko kukunin ang susunod naming kakainin. Sa totoo lang, tumulo ang luha ko noon nung wala na si Mang Lito. Hindi ko maintindihan dahil ba sa gutom o sa pag-aalaga na matagal ko nang hindi nararamdaman. Simula noon, naging kaibigan ko na ang matanda. May mga araw na binibigyan niya ako ng gulay, minsan itlog, minsan tinapay, pagkain ng mga bata. Lahat binibigay niya ng walang kapalit, kaya tuwang-tuwa kami, lalong-lalo na ako. Joy, sabi niya minsan, isang gabi, habang inaabot niya sa akin ang isang supot ng bigas. Sa'yo na to, wala naman akong pamilya, ako lang mag-isa rito. Ayoko naman na may kapitbahay ako nagugutom, lalo na kayong mag-iina. Napayuko ako. Maraming salamat ho, Mang Lito. Hindi niyo po kailangan gawin to pero sobra po akong nagpapasalamat. Ngumiti lang siya. Hindi ko rin alam, Joy, pero parang may kakaibang pakiramdam ako pag nakikita ko kayo. Para ba akong may dahilan ulit para magtrabaho? Matanda na rin naman ako at wala naman akong pamilya. Napatingin ako sa kanya. At parang sa mga mata niya, may lambing. Hindi bastos, hindi mapagsamantala, kundi totoo. Mainit at mapag-aruga. Isang gabi na malakas ang ulan. Tulog na ang mga bata sa loob. Ako naman ay nakaupo lang sa may labas ng pintuan. Pinapanood ang pagbuhos ng ulan. Walang kuryente nung time na yon. Ilaw lang ng kandila ang meron kami. Walang text ang asawa kong si Arman. Pangatlong araw na siyang hindi nagpaparamdam.
Wala ring padala. Siguro ay busy pa. Tumigil ako sa pag-iisip nang marinig ko si Mang Lito. "Joy, okay lang kayo riyan?" Tanong niya. "Okay lang ho, Mang Lito. Medyo mainit sa loob kaya dito muna ako sa labas tumambay. May dala akong tinapay. Gusto mo bang magkape muna?" Hindi ko alam kung bakit, pero parang automatic na lang akong tumango. Sa maliit niyang bahay, may kandilang nakapatong sa isang lata. Sa gitna ng dilim, kita ko ang mga anino ng kagamitan niya. Simpleng mesa, lumang sofa, at isang bentilador na wala namang silbi ngayong gabi. Ngumiti ako at umupo sa bangko na inalok niya. Inabot niya ang isang tasa ng kape. Mainit, mabango, masarap lalo't maulan. Tahimik kaming nagkape ng ilang minuto. Maya-maya, napatitig siya sa akin at bumulong. "Alam mo, Joy, ang tagal-tagal ko nang mag-isa. Matagal na akong walang inaalagaan. Pero simula nung dumating ako rito, para bang may dahilan ako para bumangon araw-araw. Para bang ikaw, kayo, ang naging sagot sa mga dasal ko." Natigilan ako. Kinakabahan. Pero hindi ako umatras. Hindi ako umalis. Tumingin lang ako sa kanya. Parang hinahanap ko rin kung ano bang kulang sa akin nitong mga nakaraan. Para bang ayos lang sa akin ang mga sinasabi niya. Para bang nagkaroon ako ng karamay sa katauhan niya. Nabigla pa nga ako nung hawakan niya ang kamay ko. Mainit ang palad ng matanda. Magaspang. "Pasensya ka na, Joy, kung sobra na to." Hindi ko siya tinulak. Hindi ko binawi ang kamay ko. Alam kong mali dahil may asawa kong tao. Pero nang gabing yun, parang hindi ko na alam kung ano ba ang tama. Lumapit siya. Mabagal, maingat. Walang pinilit. Hanggang sa maramdaman ko na lang miski ang labi niya sa noo ko. Bumaba sa pisngi ko. Tapos sa labi ko. Hindi ko siya tinulak. Sa halip, pumikit ako. Mula sa dilim ng kanyang sala, naroon ang init ng gabing hindi ko inaasahan. Dama ko ang bawat haplos, bawat lambing na matagal ko nang hinahanap. Walang pagmamadali. Hawak namin ang oras. Para akong niyakap ng isang init na hindi ko matanggihan. "Joy?" Bulong niya habang nakayakap ako sa dibdib niya. "Nandito lang ako palagi, Joy. Kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang." Naiiyak ako. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagkalito. Sa gabing yun, sa loob ng maliit na bahay ni Mang Lito, may nangyari na hindi ko akalaing papayagan kong mangyari. Sa sala niya, sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ilaw ng kandila, doon ako pinaligaya ng matanda. At ang masakit, hindi ako nagsisi miski. Kinabukasan, maaga akong umuwi. Tahimik ang paligid, tulog pa ang mga bata. Naupo ako sa kama. Tinitigan ang sarili sa maliit na salamin na nakasabit sa pader. "Ano bang ginawa mo, Joy?" Bulong ko sa aking sarili. "Bakit mo pinayagan?" Pero, bakit parang ang gaan sa dibdib? Maya-maya nagring ang cellphone ko. Sa wakas, si Arman, tumawag na din. "Pasensya ka na, hindi ako nakatext. Walang signal dito eh. Miss ko na kayo," ang sabi niya. Ngumiti ako. "Okay lang, mag-iingat ka. Miss ka na rin namin." Pero habang kausap ko siya, alam ko na may tinatago na akong lihim. Isang lihim na pinili ko. At sa puso ko, hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan o ipagpasalamat. Simula ng gabing yon, nagbago ang lahat.
Hindi kami nag-usap ng diretsyo kinabukasan. Pero sa bawat sulyap namin sa isa't isa, alam naming may nangyari na. At kahit walang kumpirmasyon, ramdam kong hindi pa iyon ang huli. Ilang araw pa ang lumipas, parang wala namang nagbago. Pero sa tuwing wala ang mga bata o pag nasa labas ako at naglalaba, palaging may presensya si Mang Lito. Tahimik lamang siya pero lagi siyang nandyan, parang bantay, parang kakampi. "Joy," sabi niya nung minsang naglalaba ako sa may poso. "Ako na magtitimba ha?" Napatingin ako sa kanya at ngumiti. "Okay lang po, sanay naman na ako eh." "Sanay ka, pero pag nandito ako hindi pwede. Kailangan tulungan kita." "Sayang ang ganda mo." "Sexy pa." Hirit pa niyang biro sa akin. Namula ang pisngi ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, muli kong narinig na maganda pala ako. Tinitigan niya ako, yung titig na hindi bastos, pero ramdam kong may pag-aalala, may lambing, at syempre, may pagnanasa rin na hindi na niya maitatago. Kinagabihan, brown out ulit, katulad nung gabi, may marahang katok sa pinto. Alam ko na agad kung sino. Binuksan ko. Tahimik lamang siyang nakatayo sa labas. Hawak ang isang kaldero na may lamang lugaw. "Para sa inyo ng mga bata," sabi niya. "Mainit yan. Maulan naman kaya masarap kumain ng lugaw." Ngumiti ako. "Salamat, Mang Lito." Bumaba ang tingin niya sa kamay ko habang kinukuha ang lalagyanan. "Pwede ba akong pumasok?" Bulong niya. Hindi ako sumagot agad, pero dahan-dahan akong tumango. Sa dilim ng sala, naupo kami sa gilid. Wala kaming masyadong sinabi. Tahimik lamang, maliban sa tunog ng ulan sa bubong. Maya-maya, naramdaman ko ang kamay niyang dahan-dahang humawak sa kamay ko. Hindi ako umatras. "Alam kong mali to, Joy," bulong niya. "Pero hindi ko itatanggi na ikaw ang nagpapasaya sa buhay ko ngayon." Tumulo ang luha ko. Ewan ko ba kung sa hiya, sa takot, o sa damdaming hindi ko na rin kayang itago. Yumakap lang ako sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. "Pero Mang Lito, sa tuwing nandito ka, pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa." At muli, nangyari ulit ang bawal. Tumungo kami sa gilid bahay, sa isang tagong bahagi, kung saan hindi kami makikita. At doon muli kong inalay ang sarili ko sa kanya. Hindi ko na idedetalye, Miss Kay, pero sapat nang malaman niyo ho na naibigay kong muli ang sarili ko sa kanya. Hindi na iyon minsan lang. Naging madalas na para bang nakakaadik. Minsan sa tanghali kapag tulog ang mga bata. Minsan naman sa madaling araw bago ako maglaba. Minsan isang tingin lang mula sa bintana. Alam na naming pareho kung anong ibig sabihin nun. Hindi kami nahuhuli. Wala ni isang ususero. Tahimik ang mga kapitbahay at marunong si Mang Lito. Marunong magtago, marunong umiwas sa iskandalo. Pero sa bawat araw na lumilipas, ramdam kong may hinihila ako palapit sa kanya. At unti-unti, natatakot ako na baka isang araw, baka tuluyan ko na siyang hindi mabitawan. Isang araw, habang namamalengke ako, bigla kong nakasalubong ang kumpare ni Arman. "O Joy, kumusta na? Si Arman matagal nang hindi umuwi ah." Ngumiti ako ng pilit. "Oo nga meron daw silang project dun sa Davao. Yung katabi niyong unit. May matandang bagong lipat daw ah. Kumusta naman yun?" Kinabahan ako. Si Mang Lito, mabait yun," sabi ko. "Mag-iingat ka pa rin. Hindi lahat ng matanda mabagal kumilos."
Umuwi akong may kaba. Pero sa puso ko, kahit alam kong dapat matakot, mas nangingibabaw ang init ng koneksyon naming dalawa. Kinagabihan, hindi kami nagkita. Pero may iniwang papel si Mang Lito sa may paso ng halaman. Hindi ko alam kung tama ba to pero bawat araw, ikaw lang laman ng isip ko. Hindi kita tinitingnan bilang kapitbahay. Tinitingnan na lamang kita bilang dahilan kung bakit ako araw-araw nabubuhay. Napapikit ako. Napaka-sweet talaga ng matanda. At sa puso ko, alam kong hindi ko lang siya tinanggap bilang tulong, bilang matandang laging tumutulong sa amin, kundi bilang isang lalaking unti-unting pinupunan ang mga pagkukulang sa buhay ko. Mula noong natanggap ko ang sulat ng matanda, hindi na naging pareho ang lahat. Ang bawat araw may kasama ng pananabik. Ang bawat gabi may kasama ng kaba. Hindi na rin kami gaya ng dati na tahimik lamang. Ngayon, palihim kaming nagkakasalubong ng tingin. Nagkakatinginan habang ako'y naglalaba o nagwawalis. At may mga tingin na parang laging may sinasabi. Mamaya ha, sa likod, sa dating tagpuan. Isang tanghali, mainit ang panahon. Tahimik ang buong paligid. Walang mga tao. May marahang katok sa likod ng bahay. Doon sa likurang pinto kung saan walang makakakita. Binuksan ko yun at si Mang Lito. Dahan-dahan siyang pumasok. Sinara ko ang pinto at sa mismong kusina sa gilid ng lababo, niyakap niya ako. Hindi ko na kaya. Bulong niya. Hindi lang naman ikaw eh. Sagot ko habang nakayakap sa kanya. Namiss kita. Mainit ang palad niya, matigas ang dibdib, pero malambot ang puso. At ang labi niya, para bang naghahanap ng tahanan sa akin. Sa katahimikan ng tanghaling tapat, doon ay muli kaming nagkasala. Pero hindi na ito kagaya ng una. Ngayon, punong-puno ng damdamin, hindi lang init, kundi pangungulila, takot at panganib, at paglalambing na matagal ko nang hindi nararamdaman sa sarili kong asawa. Matapos ang ilang sandali, tahimik kaming naupo sa may sahig ng kusina. Parehong humihingal, parehong nag-iisip. Joy, mahinang sabi ni Mang Lito, kung sakaling ayaw mo na at delikado na, handa akong umalis dahil ayokong masira ang pamilya mo. Umiling ako. Wala ka namang kailangang gawin. Akong may kasalanan. Ginusto ko rin naman to eh. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya lamang ang kamay ko. Mahigpit. At ng mga sandaling yun, kahit bawal kami, ramdam kong nire-respeto niya ako ng sobra. Lumipas pa ang mga araw, parang normal lang. Pero sa likod ng bawat simpleng magandang umaga, may lihim kaming itinatago. Nagkikita kami ng palihim. Minsan sa loob ng bahay niya kapag gabi. At minsan naman sa gilid ng likod bahay. Maingat lamang kami. Pero sa bawat pagtatagpo, mas nahuhulog ako. Mas lalo ko siyang naiisip. Mas lalo akong natatakot sa araw-araw na baka hindi ko kayanin kapag nawala siya. Isang gabi, bigla akong nagising. Walang ulan pero malamig. Napatingin ako sa mga anak ko. Mahimbing ang pagkakatulog. Lumabas ako sa may sala, umupo sa may pintuan at tumitig sa kalangitan. Tahimik lamang ang gabi. Ilang sandali pa, may anino akong nakita sa tapat. Si Mang Lito. Nakatayo lamang at tila may hinihintay. Sa mata naming dalawa, alam naming pareho. Ito ang mundong ginusto naming itago. Ayaw naming bitawan. Kinabukasan din noon, biglang nag-text si Arman. Makakauwi na ako next week. May bonus ako kaya mag-grocery tayo. Miss na miss ko na kayo. Napangiti ako.
Pero hindi buo. May pumasok na takot. Parang unang beses kong na-realize, malapit nang magbago ang lahat. Hindi habang buhay, walang makakahuli. Hindi habang buhay, lihim lamang kami ni Mang Lito. Pero sa puso ko, hindi pa ako handa na bitawan siya. At sa isang huling tagpo bago bumalik si Arman, kinausap ako ni Mang Lito. Kung kailan mo ako gustong patigilin, titigil ako. Pero habang pinipili mo pa ako, hindi muna kita iiwanan. Hindi ako sumagot. Niyakap ko lamang siya ng mahigpit. At nang gabing yun, para bang huling pagkakataon na to, na kaming dalawa ay magkakasama. Nagsimula sa simpleng tulong, hanggang sa umabot sa sukdulang damdamin. Pero kung paano nagsimula ang lahat sa tahimik na tagpo, ganon din pala ito matatapos. Naiiyak ako, Miss Kay, magpasa hanggang ngayon. Ilang araw pa ang lumipas, isang umaga nun. Akala ko nung una wala siya dun. Tahimik ang bahay niya, sarado ang pintuan, pati ang bintana sarado din. Tinangka kong katukin siya pero walang sumasagot. Akala ko lumuwas lamang siya at hindi ito nagpaalam sa akin. Pero 3 araw ang nakalipas. Isang hapon noon, may dumating na sasakyan. Bumaba ang isang babae. Saan po dito yung inuupahan ni Mang Lito? Si Mang Lito ho? Tanong ko habang lumalapit ako dito. Tinuro ko yung unit niya. Tumingin ang babae sa akin. Ako ho yung pamangkin niya. May sakit daw ho siya ngayon eh. Buti na lang nakatawag yung may-ari ng inuupahan. Parang may humigpit sa dibdib ko. Ano ho? Okay lang ho ba siya? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nakausap na ho namin siya, ayos lang daw ho. Dadalhin na muna namin siya sa probinsya, sa Nueva Ecija. Doon na lang muna siya para may magbantay sa kanya. Napayuko ako. Naiiyak ako. Sige po, mag-iingat ho kayo. Hindi man lang niya sinabi sa akin. Hindi man lang siya nagtangka na magsabi sa akin kung anong kalagayan niya. Hindi man lang siya nagbukas ng pinto nung panahong hinahanap ko siya at kinakatok ang pintuan niya. Pero alam ko kung bakit. Alam kong ayaw niyang dumagdag pa sa bigat ng dinadala ko araw-araw. Ayaw niyang maging pasanin ko pa siya. Simula nun, Miss Kay, hindi ko na siya nakausap, hindi ko na siya nakita pa. Yun na yung huli. Nung nakita ko siya kung paano siya inalalayan palabas ng bahay. Mahina at halatang may iniinda. Pero nakatingin siya sa paligid noon na para bang may hinahanap siya. Doon nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Sandali lang, pero sapat na yon para maramdaman ko ang lahat ng lungkot na nararamdaman niya. Pasasalamat at pamamaalam sa akin. Wala nang sapat pang salita na kailangang bitawan. Parang sinasabi ng tingin niya na, salamat at pasensya ka na. Hindi ko na siya sinundan noon. Wala rin siyang iniwang sulat sa akin. Parang tinangay na lang siya ng oras at pagkakataon. Lumipas ang linggo, bumalik ang asawa kong si Arman. Masayang masaya ang mga anak ko. Bumili kami ng grocery, kagaya ng pangako niya. Masaya na ulit ang bahay. Pero ako, hindi. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, Miss Kay. Hindi naman ako umiiyak. Hindi rin ako naghahanap. Pero gabi-gabi, malungkot ang puso ko. Tumitingin ako sa bintana, sa dating unit ni Mang Lito. Wala na siya, tahimik na ang bahay niya. Wala nang nag-aabot ng tinapay. Wala nang nag-aalok ng lugaw. Wala nang titig na nag-aalala kahit bawal. Minsan iniisip ko, totoo ba lahat ng yun?
na ang matandang kapitbahay na tumulong sa akin ng mga oras ng kahinaan ko. Siya rin pala ang mag-iiwan ng sugat sa puso ko. Sa totoo lang, Miss Kay, hindi ho ako nagsisisi. Hanggang ngayon, wala na ho akong balita kay Mang Lito. Wala akong kontak. Wala akong alam kung gumaling ba siya o kung buhay pa ba siya o kung naaalala pa rin ba niya ako. Pero ako, araw-araw pa rin siyang dumadaan sa puso't isip ko. Sa tuwing hahawakan ko ang tasa ng kape, sa tuwing makakarinig ako ng katok sa gabi, sa tuwing tatahimik ang buong paligid at ako'y mag-isa, dala-dala ko ang bigat sa puso ko. Kaya Mang Lito, kung nasan ka man ngayon, salamat. Salamat sa kabaitan mo. Sa mga araw na ginawa mong mas magaan ang buhay ko. Sa mga araw na gusto kong sumuko, pero hindi mo ko hinayaang sumuko. At sa pagmamahal na ipinadamo mo sa akin at sa amin ng mga bata. Hanggang dito na lang po, Miss Kay, ang kwento ko. Nagmamahal, Joy. Sa mga nagustuhan at hindi nagustuhan ang kwento ng ating letter sender, maaari po kayong magbigay ng komento. Pero bago po matapos ang lahat, sana po'y suportahan niyo rin ang ating channel. Mag-like at mag-subscribe na sa ating programang Miss Kay Secret Confession. Hanggang sa muli.